Sara Duterte, nagdeklara na ng pagtakbo sa pagkapangulo ng bansa sa 2028. Tila kinalampag at binayo ng isang malakas at matapang na mensahe ng Vice Presidente ang mga mamamayan, lalo na ang mga katunggali at mga kakontra nito sa politika. Isa nga ba itong maagang pagdedeklara? O isang good strategy pa sa kanya para mabago nito ang tatakbuhin ng impeachment nito sa Kongreso? Paniguradong mag-iisip-isip nito ang mga kongresistang mga balimbing at alanganin. Depende sa magiging pulso at pagtanggap ng mga tao sa pahayag na pagdedeklara ni Inday Sara. Kung magiging malakas ang impact nito sa masa, paniguradong kanya-kanya na namang talunan at tawiran ang mga kongresistang ito. Kanya-kanya na namang baliktaran ang mga buwetre. At paniguradong kung magkakaganon, hindi na makakabuo ang Kongreso ng majority o sapat na bilang para mapatalsik ang Vice Presidente. Mula ngayon hanggang bago mag-eleksyon sa 2028, asahan na natin ang kanya-kanyang pagkakalasan ng mga kongresistang animoy lintas sa administrasyon ngayon at isa-isa na yang lalapit kung sino ang magiging leading sa panlasa ng mga mamamayan. I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Naglabas ng kanya-kanyang pahayag ang mga kritiko ni VP Sara. Lalong-lalo na ang Noy Senador at ngayon ay kongresista na si Leila de Lima. Matatanda ang isa si de Lima na ikinulong noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil umano sa pagkakadawit nito sa mga illegal na druga sa mga taga-Bilibid prison. Tila ba nababahala na si de Lima sa biglaang pagdedeklara ni Inday Sara ng paglaban sa pagkapangulo? Mukhang natataranta na at mukhang nagpapanik na ang kongresistang ito. Nababahala siguro ito na kung mananalo si VP Sara tiyak balik sa loob itong si de Lima. Hindi na tayo nagulat sa pagdedeklara ni VP Sara ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Karapatan naman niyang magdeklara kahit napakaaga. Tulad ng karapatan din ng mga Pilipino na singilin siya sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian at paglabag sa batas na panawagan na po natin noong 2024 pa. Mas magandang harapin at sagutin muna niya ang mga ito bago ang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Natatakot ka lang ang sabihin mo, de Lima. Yun ngang sa Pangulong kaso, hindi ka ganun ka-interesado dahil alam mo na wala ka namang mapapala kung kukontra ka sa Administrasyong Marcos. Pero pagdating dito kay Sara ng gagalaiti ka, nagtatrabaho ka ba talaga para pigilan ang korupsyon? O gusto mo lang makaganti sa pamilyang Duterte na siyang nagpakulong sa iyo? Kahit ang kalyado nitong si Risa Hontiveros nagbigay din ng kanyang pahayag patungkol kay VP Sara, na naghahangad din ng pagtakbo nito sa pagkapangulo sa sunod na eleksyon. Tao na lang ang huhusga kung sino ba talaga ang may karapatan na tumayo at mamuno ng tapat sa ating bayan. For more video update, please subscribe, like and hit the notification bell.